Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Bayaw. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng inaabot ng pangangaral ng munting channel na ito sa iba't ibang panig ng buong mundo, maging dito sa atin sa buong Pilipinas. At ang ating pong paksa sa araw na ito ay hinggil po dito sa salitang sinagog o sinagoga sa Tagalog. Lingid sa kaalaman ng marami yung salitang church, simbahan o iglesia ay hindi po talaga natin mababasa doon sa original o hindi kailanman gumamit yung mga sumulat kay Mateo hinggil po doon sa salitang church, iglesia, or simbahan. Kundi manapa ay sinagoga or synagogue. No? At dito po, para doon sa kaalaman ng napakarami kong mga nagsasabing sumasampalataya, mga relihiyon at mga sekta. Sino-sino ho ba ang gumamit ng salitang simbahan? Hindi ho ba halos lahat ng reliyon? No? Ginagamit nila yung salitang simbahan imbis na sinagoga or synagogue. So, siyempre, may kaugnayan ho ito doon sa salitang kaligtasan. Hindi ho po pwede na basta gagamit ka na lamang ng salita. Halimbawa, yung sinasabi doon sa 4:4 ng Mateo, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Di ba? At doon sa 12:36-37 ng Mateo, ang sinasabi niyan, dapat sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhang sasabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghukom, sapagkat sa iyong mga salita ay aariing ganap ka at sa iyong salita ay magiging hinatulan. So, ibig sabihin, mahalaga pala ho yung bawat salita. So, kung hindi ho ginamit doon sa mga sumulat, yung salitang simbahan, church o iglesia, kundi manapa ang ginamit nila ay sinagoga. Ito ho yung lugar na kung saan sila nagtitipon. Ito yung lugar. Yan. Ang tawag ho dyan ay sinagoga, hindi simbahan. Halimbawa ho para doon sa kaalaman ng marami, Mateo 4:23. At libot ni Yahweh ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpagaling ng lahat ng sari-saring sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. Mateo 4:23 yan. 6:2 ng Mateo. Kaya nga pag ikaw ay naglilimos, huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo, na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan upang sila'y mga kapuri sa mga tao. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Alam niyo ba na merong 69 na verses lamang yung salitang sinagoga? Sa kay Mateo, kay Marcos, kay Lucas, at maging doon sa kay Juan, ayan, Revelation 3:9. Narito, binibigay ko sa sinagoga ni Satanas ang mga nagsasabing sila'y mga Hudyo at sila'y hindi kundi nangagbubulan. Narito sila'y aking paparianin at pasasambahin sa harap ng iyong mga paa at nang maalamang ikaw ay aking iniibig. Sa madalit sabi
yung salitang church na inimbento at salitang pagano yan. Salitang pagano. Ang nakalagay sa banal na kasulatan ay sinagoga. So, ibig sabihin pala, lahat punong gumamit ng mga relihiyon, ng kataga na church, simbahan, or iglesia, ay hindi pala talaga ukol kay Abay Yahweh. Kumbaga, sadyang dinagdagan nila kung ano man yung bagay na nakasulat. Marahil doon sa ibang makakapanood nito, yung iba maaaring mag-iisip, yung iba maaaring manghinayang, kasi matagal silang naging alipin ng simbahan. At pagkatapos ngayon, makakarinig ka ng ganitong pangangaral na yan pala namang simbahan o yung church o yung sinasabing iglesia ay hindi pala naman talaga batay sa kasulatan, kundi ito ay galing sa mga pagano. Hindi ba? At hindi natin sinasabi, lalo na doon sa mga nasa kapulungan, hindi natin sinasabi na pumunta tayo dyan sa sinagoga. Ang sinasabi lang natin, ito yung tamang pangalan para sa isang gusali nang sinasabi nilang pagsamba, ang tawag ay sinagoga. Hindi ito termino na ginagamit ng marami, kundi ang ginagamit na termino ng mga relihiyon ay simbahan o yung church o iglesia, na ang pinagmulan ay sa pagano. At ibig sabihin, maling gamitin pala yung salitang church or simbahan. Marami magagalit sa atin, siyempre, dahil siyempre, lalo't hindi mo kayang tanggapin yung sinasabi ng kasulatan, kasi nga, mas iniibig mong sambahin yung nilalang kaysa doon sa lumalang. Ayaw ninyo na sambahin si Abay Yahweh na siyang lumalang, mas iniibig ninyo yung mga nilalang nakatulad niyang salitang simbahan, church, or iglesia. So, ang tamang termino ng banal na kasulatan ay sinagoga or synagogue. So, mali. Mali ang terminong church, iglesia, or simbahan. Ang tamang termino na sinasabi ng kasulatan ay sinagoga. Loobin po ni Abay Yahweh na ito ay maging pagbubukas. Kung meron mang pagbubukas ng kaisipan, So, dito ay ipinaliliwanag lamang ng banal na kasulatan yung tamang termino, tamang salita. So, hindi gumamit ang banal na kasulatan ng salitang iglesia, church, simbahan. Hindi kundi ang nakalagay dyan talaga ay synagogue or sinagoga. Ayan, muli, maraming pong salamat sa inyong pagsubaybay dito po sa The Assembly of Yahweh Teach. At ang itinataas po dito ay hindi yung titulong Diyos, God, Lord, or Panginoon, kundi si Abay Yahweh. Yun talaga yung kanyang pangalan. Muli, maraming salamat. Isang magandang araw po sa bawat isa.